pa rin inyong DJ Mimi Amiya. At syempre ako pa rin si DJ Heartboy. At dito nga tayo sa ating Their Heart. Yes. Ngayon ay magbabasa si DJ Mimi ng isa sa mga sulat ng ating mga viewer. At syempre paayan sa mga letter sender na pinapadala po sa amin ni DJ Heartboy. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Ayan, isa na letter ang ating pagbibigyang daan sa ating programa ngayon. Kaya sa lahat po natin mga viewer din, after po natin mabasa ang problema ng ating letter sender, pwede po kayong mag-iwan ng inyong mga comment dyan sa ating programa. Sabi niya DJ Heartboy. Dear DJ Heartboy and DJ Mimi, nais ko rin po ibahagi ang malungkot na kwento ng aking buhay sa inyong programang Heart Me. Ako po si Jubert. Isa po akong OFW at naninirahan na sa ibang bansa. Way back in my childhood years, me and my siblings are helpless. OFW Parang nanusulit ako. OFW. Nakadanas na sobrang hirap at pagpapabaya ng magulang. Tansya na po, pasintabi sa mga mabubuting magulang sa mundo. My mother died when I was 7 years old. But before it happened, ang aming ama ay napakabuti po. Maalaga, mapagmahal at good provider. Ngunit kang mamatay ang aming ina, siya'y nagbago, naging irritable, pabaya, at sinasaktan kami. Nagsusugal hanggang sa pati bahay at taniman namin ay naibenta. My God. Nung nawala na ang lahat, sabi niya aalis daw siya para magtrabaho sa ibang lugar. Sa malayo, iniwan niya kaming 3 magkakapatid sa aming lola. Dahil sa mahirap din si lola, hindi niya kaya, pinasa kami sa tiyo namin, isang kapatid ni Papa, doon na kami tumira. Grabe naman yung pasa-pasa. Kawawa no, ganito yung experience ni Heartboy. Mabait ang aming tiyo. Ngunit ang kanyang asawa ay mabunganga at madamot. My God. At dahil nakikipisan lang kami, kahit maliit pa, ay nagtatrabaho kami sa tubuhan sa umaga at dami rin ng mga anak niya, mga pinsan ko, hirap din sila. Kaya minsan, kagigising pa lang sa umaga, madidinig na namin ng mga masakit na salita. My God. Napakahirap naman itong sitwasyon nila DJ Heartboy. Ang aming ama, sa loob ng 6 na buwan, isang beses lang kung bumisita at magbigay ng konsumo para sa amin. God. Ang 6 na buwan na yon ay patagal na patagal, naging taon na hindi kami dinadalaw ni Papa. Sa murang edad ko, naramdaman ko ang pangungulila at kalungkutan. Kahit sino naman. Ganun din ang mga kapatid ko. 3 kami at ako ang bunso. Pinagpatuloy namin ang pag-aaral kahit mahirap. Naglalakad lang papunta sa school na napakalayo. Kung naranasan ko rito dati ni Heartboy. Kasi sitio ang barangay ng tiyo ko. Nagbabaon ng mais na kanin sa dahon ng saging. Swerte lang kung may kasamang ulam na tuyo. Oh my God. Hanggang isang araw dumating si Papa, sobrang saya ko. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, sasama na ako sa kanya. Kinuha niya kaming 3. Sinama niya kami sa kung saan siya naninirahan. Umuupa nang sa maliit na bahay si Papa ay nagtitinda lamang ng isda. Yun ang hanap buhay niya. Okay na rin yun. Mas so good na rin yun. Pinagpatuloy namin ang aming pag-aaral hanggang high school. Okay. Pero sa loob ng ilang taon na kasama ulit siya, ay hindi na kami naging masaya. Iwanan niya kami. 2 days, 3 days, minsan 1 linggo, di siya umuwi. Wala kaming makain. Natutulog na lang ng gutom. Parang hindi ko kaya yung kapitbahay namin na nagbibigay minsan ng food sa amin. Kasi ba mabait na tao? Oo. Kahit ano ba, may mga good Samaritans pa rin. Kasi naawa sila at tuwing may okasyon, meeting, recognition o kahit graduation sa school, ni minsan ay hindi dumalo si Papa. Last niya lang punta nung elementary graduate ko. Ibang-iba na talaga siya. Madami nagsasabi na inaabot siya ng umaga sa sugalan. Hindi ko alam kung may babae din. O baka may ibang pamilya na nainuuwian. Pero hindi naman siya ulit nag-asawa. Ewan, pag tinatanong namin, wala siyang sinasabi sa amin. Mahal namin siya dahil siya pa rin ang tatay namin. At minsan, noon, naging mabuti siyang ama sa amin. Inisip na lang namin magkakapatid na depress siya dahil nawala si Mama. High school na ako noon, graduating na. Yung
Dalawang kapatid ko na sa syudad na para mag-aral ng college. Nakakuha sila ng scholarship. Wow. Yung ate ko may kumuha sa kanyang pamilya sa syudad. Mag-aalaga ng matanda habang nag-aaral. At para may matuluyan at makain habang nag-aaral, pero full scholar siya sa school nila. Social. Full scholar. Buti naman kung gano'n. Yung kuya ko naman working student at nakikituloy lang din sa ibang mga kaibigan. Ako ay naiwan sa probinsya kasama ng papa ko. Hanggang isang umaga, pagising ko, wala na si papa. Ay! Umalis na. So, nagbibihis ako ng uniform kasi papasok na sa school. Narinig ko, may nagmumura sa labas ng bahay at parang may pinapanday. Yun pala, sinisira na yung tinitirahan namin na may-ari. Oh my Oh God. my God. Kasi ilang buwan na pala daw hindi nagbabayad si papa ng upa. Pinapalayas na kami ng ratol ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sa kilid kami ng kalsada, yung mga dumadaan na humihinto at nagpapatingin. That was a nightmare. Yun ang hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Para akong na-trauma that time. I feel helpless. Iyak ako ng iyak. Hindi ako nakapasok. Inuwa na lang ako ng kapitbahay namin. Doon muna ako sa kanila. Hinakot na lang ibang gamit kasi galit na galit ang may-ari at pinapalayas na kami. At hindi naawa sa akin. Grabe naman yun. Kinabukasan, pumasok pa rin ako kahit umuwi si Papa. Ganun siya, kung kailan lang niya maisip umuwi, saka siya uuwi. Ilang days bago siya umuwi, saka pa niya nalaman sa kapitbahay na ako ang nakatira. Yung mga kapatid ko, weekend lang kung umuwi ng probinsya. Pag walang pasok sila. Bibisita siya. Noon, at nagbibigay din sa akin ng pera kasi alam nila, hindi maasahan ng aming ama. Dapat gano'n naman talaga, di ba? Magtutulungan kayo bilang magkakapatid. Yes, correct. Nung malaman ng ate at kuya ko, sobrang galit niya. Nag-away sila ni Papang. Pero sinuntok siya. Ay! Kasi lumalaban na daw. Ay, gano'n. Sikana. Yung time na yun, sobrang hinanakit namin sa kanya. Parang nawala na yung pagmamahal namin bilang ama. Napakit. Dahil sa nangyari, hindi na rin nakaya ng kuya ko emotionally. Kaya nag-stop siya ng pag-aaral sa kolehiyo. Nagpunta ng Maynila para magtrabaho na lang. Yung ate ko nagpatuloy hanggang sa makagraduate. Nakapag-work siya at ako naman ang nag-aaral hanggang nakapag-work ako sa Manila. Ilang years din. Yung ate ko, isa ng guro. Elementary teacher sa aming lugar. That's good. Happily married. Kuya ko may magandang trabaho na rin sa Mula. May sarili na rin pamilya. Ako ay pinalad makapagtrabaho abroad. At single pa rin hanggang ngayon, nasa edad ng 30s. Ang aming ama ay ganun pa rin. Hindi nagbabago. Kinuha siya ng kuya ko para doon na tumira sa Maynila. Ayaw niya. Umuwi ng probinsya doon sa bahay ng ate ko. Pero, lagi pa rin layas ng layas. Ayaw daw niya may mga bata. Hindi ko alam bakit ganun siya. Umuwi lang ng bahay pag humihingi ng pera. Tapos aalis na naman. Nagsusugal kasi siya. Hindi namin mapagsabyan kasi nagagalit. One time, nadili ang pera na bigay sa kanya kasi sabi ng ate ko, hindi nabibigyan ng pera kasi sinusugal. Kung ano na lang ang gusto niya, kami nabibili para sa kanya. Dapat na. Ayaw niya, nagwala at minumura kami. Sabi niya, hindi raw kami makakaranas sa kaginawaan niya kung hindi dahil sa kanya. Ay, ganun? Sana daw pinatay na lang niya kami nung maliliit pa. Grabe naman. May mga ganung tatay talaga. Utang daw namin sa kanya ang buhay namin. At nag-request siya ng hiwalay na tirahan. Ay! Pinatayuan namin siya ng sarili niyang bahay. Malapit lang din sa bahay ng ate ko. Gusto niya may allowance, pera at food. Ganun nga ang gawa namin, binibigyan kahit ganun siya. Hindi siya namin kayang tiisin. Samantalang nung kami ay maliliit pa, nakakaya niya kaming iwanan na walang makain at maayos na tirahan. Hindi naman kasi porke DJ Hardboy, naging masama yung magulang mo is susuklian mo rin na hindi maganda. Yes. Kasi magulang mo pa rin yan eh. Isa pa ang problema namin sa kanya, hindi siya nakikinig sa amin mga anak niya. Tapos pag-ubos na ang pera niya, hindi agad-agad mabigyan. Sabi ng ate ko, huwag na bigyan ng pera, pagkain na lang. Nangungutang naman sa ibang tao, naku. At tinuturo kami mga anak, kami ang sisingilin at napapahiya. Kahit sa akin, kahit nasa abroad ako, minsan may friend ako na mag-message sa Facebook.
Sa Facebook ko niya may utang daw sa kanya si Papa. Oh my God. Kaya ako ang magpapadala agad ng bayad. Mamahal, Jobber. At syempre, ayan, DJ Mimi Amia, napakalungkot ng sinapit ang ating letter set Oo, talagang sa kamay na kanyang magulang. Yes. Pero, ang sasayang ma-advise ko sa kanya is, hindi dapat siya mabuhay sa galit sa mga nakaraan. Kailangan, tingnan natin kung sitwasyon ng problema na sosolusyonan. Dapat solusyonan. Kasi, pamilya natin yan kadugo natin. Tatay mo yan. Ikaw may Mimi. Ako naman kasi bilang anak, syempre, bilang isang anak, parang bago ka pa mag-isilang sa mundo, bago ka magkaisip, bago ka lumaki, nandun yung knowledge natin na sana mabigyan tayo ng magandang buhay, magandang kinabukasan ng magulang natin. Hindi naman kasi lahat talaga sinuswerte sa magulang. Pero, syempre, as parents, wala naman siguro magulang na gugustuhin na mapahama kung talagang mapasama yung buhay ng anak nila. Nagkakaroon na ng ganyang sitwasyon minsan, katulad nga sa letter sender natin, dahil talagang yung pamilya nila sinubok ni Heart Boy. Yun nga, nawala yung nanay niya, then nung nawala yung nanay niya, yung dating trato sa kanila ng tatay, yung dating pagmamahal sa kanila is parang unti-unti rin nagbago. Siyempre, siguro, yung tatay is na trauma sa nangyari na nawala yung mama niya, yung nanay niyo, na napabayaan niya yung mga anak. Pero, ang doon, ang maganda doon is iparamdam nyo pa rin sa ama nyo na anak kayo sa kanya, na mahal nyo siya bilang ama nyo. Dahil na yun ang good na ginagawa nyo. Ang nagustuhan ko lang din sa letter center natin sa kanila magkakapatid, talagang nagsumikap sila sa buhay ni Heart Boy. Kahit sobrang hirap na pinagdaanan nila, o kahit sabi na napabayaan sila ng tatay nila, oo, talagang nagsumikap sila magkakapatid. Masasabi lang namin dito sa Heart Me, so kahit man, ano man yung nagawa sa inyo ng tatay ninyo, o hindi niya man napanindigan yung pagiging isang mabuting ama niya hanggang sa huli, sana yung pagiging isang mabuting anak ninyo ay huwag magbago. Kasi, blessing yan, blessing yan. Kumbaga, biblical yan. Sabi nga, di ba, pagka minahal mo ang iyong ama at ina, mas lalong i-bless ng Diyos ang buhay mo. Sabi nga sa ABC sa pamilya, family is forever. Pamilya pa rin natin. Pamilya pa rin. Kasi kahit anong mangyari ba ng talimang mundo, pamilya is pamilya. Pagdating ng panahon, pagdating ng oras, talagang pamilya pa rin natin ang mga kaagapay natin. May mga pinagdaan ka man na hindi maganda sa kami ng ama mo, hindi mo maganda na nangyari sa buhay mo. At least ngayon, maganda yung estado mo. Kumbaga, nangarap ka, nagtagumpay ka, pasalamat natin yun. At syempre pa, kung nagtagumpay ka, syempre, tanggalin natin yung mga pangamba natin, yung galing natin, lalo na sa iyong ama. Kasi lang naman yan, DJ Heart Boy, yung mga sacrifices, yung mga paghihirap na pinagdaanan nila noon, gawin nilang as challenge, di ba? Para mas lalo nilang mapabuti yung buhay nila. At saka, sa empowerment talaga ng pamilya is love. Yan yung niya sa sigan. I-center niyo sa buhay. Center niyo sa buhay niyo, sigan at ang pagmamahal. Kasi yun lang yung dahil na kayo magkakaroon pagkakaisa upang maging masaya kayo at mapanatag na maging masaya yung pamilya. Ayan sa ating letter center. O, tsaka pagpasalamatan pa rin nila yung mga pinagdaanan nilang pagsubok. Kasi kung hindi sila dumanas ng ganun kahirap na mga pagsubok, hindi sila makakaisip na talagang magkaroon ng patient, maging matatag sa buhay. Kumbaga, kung hindi dahil sa mga trials na yun, hindi naging maganda yung sitwasyon ng buhay mo ngayon. At sa iyo, Jobert, sa abroad, OFW natin, ayan, sana may natutunan ka sa mga advices namin. Nakatulong kami sa iyo, sa pamilya mo, at sana mag-iit ka palagi na sa abroad dahil di ba napakahirap trabaho rin abroad. Alam mo yung DJ Heart Boy, ang hirap lalo pa ngayon magpapasko at magbabagong taon. Malayo sa pamilya. Kumbaga, ang dami sinasacrifice ng mga kababayan natin o FW para lang mabigyan ng magandang buhay yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Kaya sa mga pamilya naman po ng ating mga OFW nandito sa Pilipinas, sana ay kahit simple nga pangungumusta man lang o kumustahin natin sila, tawagan natin sila. Araw-araw napakalaking bagay na po yun para sa kanila. Pag-usap sa kanila. Pag mapakating ko kasi. Kasi iba nating kababayan DJ Heart Boy, pag sinabi ng FW, inisip ka agad mayaman, maganda ang buhay.
kung hindi nyo lang po alam kung ano yung Hirap. talaga na dinadanas ng ating mga kababayan na OFW. Talagang alam nyo po sobrang lungkot ang kanilang kalaban doon, kaya kailangan nila ng ating atensyon. Hindi lang yung maalala natin sila pag may kailangan tayo, hindi tayo lang. Pero padala, kumustahin naman natin sila kahit wala tayong kailangan sa kanila. Sobrang napakalaking bagay na yun sa kanila. Kaya sa ating letter sender kaya Jobert, yan maraming salamat sa iyong pag-share ng iyong buhay dito sa ating programa. I'm sure ang dami sa ating mga ka-heart na nanonood ngayon na talagang nakaka-relate sa kung ano mang pinagdadaanan ni Jobert. Meron din DJ Heartboy na same sa pinagdaanan ni Jobert. Okay. At sa lahat po na gusto na magpadala ng inyong kwento dito sa aming programa sa Heart Me Show, ayun po yung pwede po namin yan. I-PM nyo lang po, private message nyo lang po ang aming mga Facebook page, o kaya aming Facebook account, ang Buljakan Channel, o kaya ay si DJ Mimi Amia Entertainment, o kaya ang aming Facebook na DJ Mimi Amia at DJ Heart. Yes. At yan, DJ Mimi Amia. At sa mga viewer pa rin po namin na gusto pa rin po mag-share po ng kanilang advice, kasi I'm sure si Jobert ay talagang nagmo-monitor po sa ating mga program. Comment po ang inyong mga advice yan po sa ating mga programa, dahil sa simpleng advice lang po na yan, napakalaking bagay na po yun para makatulong po kayo sa kapwa ninyo. At syempre, abangan niyo po ang susunod babahagi sa atin ng ating mga heart me dyan, out there, dito lang sa programa, Their Heart Me.